Hindi natin kailangang maging mayaman para mahulog sa kasalanan ng kayamanan. Minsan kahit sa maliit na espasyo ng ating pamilya, komunidad at simbahan, tayo'y nagiging manhid sa pangangailangan ng iba. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. May isang mayamang laging nakasuot na mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mo na nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay attention. Ang ebanghelyo ngayon ay tila isang simpleng parabola, talinghaga, ngunit sa bawat salita nito'y humihiwa ng damdamin. Isang mayamang laging nagsasaya at nagpapakasarap sa buhay. At isang mahirap na nagngangalang Lazaro na laging nasa kanyang pintuan, sugatan, gutom, walang nagmamalasakit. Ngunit ang pinaka nakakagimbal sa kwento ay hindi lang ang pagkakaiba ng kanilang buhay, kundi ang tila lubos na kawalan ng pansin ng mayaman sa paghihirap na nasa kanyang harapan. Sa ating pagninilay ngayon, ang isang salitang dapat nating pagtuunan ng pansin ay pagpansin. Sa mundo natin ngayon, tila napakadalas nating hindi pinapansin ang mga bagay na mahalaga. Mas pinapansin natin ang hitsura sa halip na kalagayan. Mas pinapansin natin ang pakinabang kaysa sa pangangailangan ng kapwa. Mas pinapansin natin ang ingay ng social media kaysa sa katahimikan ng konsensya. At sa ating ebanghelyo ngayon, ang hindi pagpansin ng mayamang lalaki kay Lazaro ay hindi lang simpleng pagwawalang bahala. Ito'y isang anyo ng espiritual na pagkabulag, isang malalim na kakulangan sa awa at sa malasakit.
Hindi sinasabi sa Ebanghelyo na minura o sinakta ng mayaman si Lazaro. Ang kasalanan niya ay mas malalim, mas subtle. Mas madalas nating ginagawa. Hindi niya ito pinansin. Yun ang kasalanan. Walang pakialam, walang malasakit, bingi sa hinaing, bulag sa sugat, manhid sa presensya ng isa pang nilikha ng Diyos. Sa kabila ng kanyang marangyang pamumuhay, tila wala siyang espasyo. Walang espasyo sa puso niya na para sa iba. Ang kwento ni Lazaro ay kwento ng mga taong nasa gilid ng ating lipunan ngayon. Sila ang mga batang nasa lansangan, ang mga matatandang iniwanan, ang mga adik na tinaboy ng komunidad, ang mga OFWs na umiiyak sa lungkot, ang mga nanay na kumakayod mag-isa, ang mga manggagawang hindi makatawid sa araw-araw. Sila ay naroon, sugatan, gutom, pagod, naghihintay, ngunit madalas hindi natin sila pinapansin. Tila normal na lang na may naghihirap. Tila tanggap na ang hindi pantay na lipunan. Tila bahagi na ng eksena ang kawalan ng katarungan. Ang pananampalataya na walang pagpansin sa kapwa ay isang pananampalatayang walang kaluluwa. Dahil ang tunay na pananampalataya ay laging may kinalaman sa kapwa. Ang sino mang naniniwala sa Diyos, ngunit hindi kayang makakita sa paghihirap ng kanyang kapwa, ay nananampalataya lamang sa kanyang sariling imahe ng Diyos. Hindi sa Diyos ng Ebanghelyo na ipinakilala ni Jesus. Ang pinakamasakit pa rito ay kahit matapos ang buhay ng mayaman, tila hindi pa rin siya natututo. Sa impyerno, ang hiling niya, padalhan si Lazaro para siya'y paglingkuran. Hindi pa rin siya marunong tumingin kay Lazaro bilang kapantay. Ang kanyang diwa ay nanatiling makasarili. Kahit masasabing ang impyerno ay hindi lang lugar kundi kondisyon ng pusong sarado sa awa at malasakit. Sa kabilang banda, si Lazaro bagamat walang-wala sa lupa, ay kinalinga sa langit. Ito ay paalala sa atin na sa mata ng Diyos, hindi hadlang ang kahirapan upang tanggapin ang kanyang pagyakap. Ngunit ito rin ay babala sa atin na ang yaman, kung hindi ginamit sa kabutihan, ay maaaring maging hadlang sa ating kaligtasan. Sa gitna ng lahat ng ito, muling lumilitaw ang paanyaya ni Jesus. Makinig sila kay Moises at sa mga propeta. At sa ating panahon, ang tinig ng Diyos ay patuloy na sumisigaw sa tinig ng mga dukha, sa iyak ng mga biktima ng karahasan, sa katahimikan ng mga tinatalikuran ng mundo. Ang tanong, pinapansin ba natin sila? Hindi natin kailangang maging mayaman para mahulog sa kasalanan ng kayamanan. Minsan kahit sa maliit na espasyo ng ating pamilya, ng ating komunidad, ng ating simbahan, tayo nagiging manhid. Manhid sa pangangailangan ng iba. Nandyan na ang pagkakataon na magmahal, ang magmalasakit, ang tumulong, ngunit dahil abala tayo sa sarili nating mundo, hindi na tayo marunong pumansin. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Ang paanyaya ng Ebanghelyo ay malinaw. Buksan ang ating mga mata, palambutin ang puso, masanay tumingin, magsanay makinig, magsanay magmalasakit. Dahil sa huli, ang tinitimbang ng Diyos ay hindi gaano karami ang ating tagumpay, kundi gaano kalalim ang ating pagpansin sa Kanyang presensya, sa mukha ng mga dukha, sa sugat ng mga inaapi, sa katahimikan ng mga nasasaktan. Sino ang Lazaro sa ating paligid ngayon na hindi natin napapansin? Anong hakbang ang maaari nating gawin upang buksan ang ating mata, puso at kamay para sa kanila? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming beses kaming naging manhid.
Maraming beses kaming naging abala sa sarili naming mundo. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong hindi namin nakita ang iyong mukha sa mga nangangailangan. Buksan mo ang aming puso upang matutong pumansin, makinig at magmahal. Tulad ni Lazaro, naway matutunan naming hanapin ang iyong presensya sa mga sugat ng mundo. Amen. Pagpalain kayo't ingatan makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.